10 taon ng pagtitiis, tila basura lang na itinapon sa isang iglap. Akala ko, ang gatas na binibigay ni Vincent gabi-gabi ay tanda ng kanyang pag-aaruga. Ngunit yun pala ang dahan-dahang tatapos sa aking hininga. Pilit akong nilulunod ng sarili kong pamilya sa sarili naming tahanan. Pero sa bawat tahi ng aking karayom, sisiguraduhin kong mababayaran ninyo ang bawat patak ng aking luha. Mabubuhay ba ako o hahayaan na lang silang ibaon ako sa lupa ng buhay? Sayang naman ang 5 milyong piso kung hahayaan lang nating lumipas ang pagkakataon, Vincent. Isang maliit na aksidente lang at tapos na ang lahat ng paghihirap natin sa babaeng iyan. Siguraduhin mo lang na bago sumapit ang inyong anibersaryo, wala na ang Marina na yan sa buhay natin. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na hanging dumaan sa likuran ni Marina, nagpapatayo sa mga balahibo sa kanyang batok habang siya ay nakaupo sa harap ng kanyang lumang makina sa loob ng kanilang silid. Sa mga sandaling iyon, maingat niyang tinatahi ang isang butas sa paboritong polo ni Vincent, ang kanyang asawa. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay puno ng malasakit, isang pag-aalaga na binuo niya sa loob ng 10 taon ng pagtitiis at pagsasakripisyo. Ngunit nang marinig ang tinig ng kanyang biyenan na si Doña Dora mula sa kabilang silid, tila huminto ang mundo. Ang telang hawak niya ay biglang naging mabigat, kasing bigat ng isang kabaong na pilit ibinabaon sa kanyang kamalayan. Ang sakit na naramdaman niya ng aksidenteng mabaon ang karayom sa kanyang daliri ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Isang patak ng pulang dugo ang dahan-dahang gumapang sa puting tela, tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura sa kanilang pagsasama. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at gipit, tila may isang kamay na nakasakal sa kanyang leeg. 5 milyong piso kapalit ng kanyang hininga. Ang 5 milyong pisong yun pala ang tunay na halaga ng lahat ng gabi. Napuyat siya sa pananahi para lang makatulong sa mga gastusin ni Vincent ng lahat ng pagtitipid na ginawa niya para lamang maging komportable ang buhay ng kanyang asawa at biyenan. Habang nanlalamig ang kanyang mga kamay, narinig niya ang mahinang tawa ni Vincent. Ang tawang dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tunog ng isang mapanirang bagyo na wawasak sa lahat ng kanyang pinaniwalaan. Huwag kang mag-alala, Ma. Maayos ang lahat ng plano. Ilang gabi na lang at makukuha na natin ang para sa atin. Hindi na siya magtatagal. Ramdam ko nang humihina na ang katawan niya. Sagot ni Vincent sa isang tinig na puno ng panlilinlang at kawalang puso. Bumukas ang pinto ng kanilang silid. Agad na itinago ni Marina ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng telang kanyang tinatahi. Pilit na ikinukubli ang takot na lumalamon sa kanyang pagkatao. Pumasok si Vincent na may dalang isang baso ng maligamgam na gatas. Ang baso ng gatas na gabi-gabi nitong ibinibigay sa kanya bago matulog bilang tanda raw ng pagmamahal at pag-aaruga. Ang puting likido sa loob ng baso ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng lampara, ngunit sa paningin ni Marina, ito ay naging kulay abo. Kasing dilim ng libingan na inihahanda para sa kanya. Hon, bakit gising ka pa? Masyado ka nang nagpapapagod sa pananahi. Baka kung ano na ang mangyari sa'yo, sabi ni Vincent habang lumalapit. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Hinaplos nito ang buhok ni Marina. Isang haplos na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan. Ngunit ngayon ay tila ba gumagapang na lason sa kanyang balat. Ubusin mo na itong gatas mo para makatulog ka na ng mahimbing. You deserve to rest, Marina. I want you to look beautiful on our anniversary party. Ang salitang kapahingahan ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Marina nang may panibagong kahulugan. Isang walang hanggang kapahingahan ba ang ibig nitong sabihin? Tiningnan niya ang mga mata ni Vincent, ang mga matang nangako sa kanya ng proteksyon noong sila ay ikinasal sa harap ng dambana. Ngayon,
Sa kailaliman ng mga matang yon, wala siyang nakita, kundi ang anino ng isang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang mamahaling polo na siya mismo ang naglaba at nagplansa. Kinuha niya ang baso. Ang lamig ng bubog ay humahalo sa init ng kanyang sariling luhang, pilit niyang pinipigilan sa loob ng kanyang mga mata. Hanggang kailan ba dapat manahimik ang isang pusong binalot ng katotohanan? Paano mo matatanggap na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay ay siya rin palang dahan-dahang naglalagay ng lason sa iyong bawat gabi? Tiningnan ni Marina ang baso. Pagkatapos ay ang kanyang asawa na may suot na pinakamatamis na ngiti. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Inilapit niya ang baso sa kanyang labi. Ang amoy ng gatas ay humahalo sa amoy ng pagtataksil na ngayon ay bumabalot sa buong silid. Na tila ba ang bawat singaw nito ay isang paalala ng kanyang nalalapit na katapusan. Kung iinumin ba niya ito na ba ang magiging huling alaala niya sa mundong ito? Ang tamis ng lason na nakabalot sa mapagpanggap na pagmamahal? O sadyang napakabait ba niya para isiping may kaunting awa pa ring natitira sa lalaking ito? Tiningnan niyang muli si Vincent at sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong bumabaon ang katotohanang siya ay nag-iisa sa gitna ng mga taong itinuring niyang pamilya. Inumin mo na, Marina, para sa ikabubuti mo ito. Bulong ni Vincent habang ang kanyang kamay ay nananatiling nakapatong sa balikat ng kanyang asawa, tila isang tanikalang hindi na kailanman mapapatid hanggang sa huling hininga. Dahan-dahang itinuon ni Marina ang kanyang paningin sa baso ng gatas habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng katotohanang kanyang natuklasan. Ramdam niya ang mapanuring titig ni Vincent, tila ba binabantayan ng kanyang asawa ang bawat paggalaw ng kanyang lalamunan. Sa isang mabilis na pag-iisip, binuo niya ang lahat ng kanyang lakas upang hindi magpakita ng anumang hinala. Nagkunwari siyang nabulunan at lumingon sa gawin ng bintana, kasabay ng pagtayo upang kumuha ng tissue sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa isang kisap mata, habang nakatalikod ang kanyang asawa, ibinuhos niya ang puting likido sa loob ng isang malaking florera ng mga tuyong bulaklak na nasa sulok ng silid. Oh, hon, ayos ka lang ba? Masyado ka kasing nagmamadali. Wika ni Vincent habang hinahaplos ang kanyang likod. Ang haplos na yon ay tila ba isang malamig na bakal na dumidikit sa kanyang balat. Inilapag ni Marina ang walang lamang baso sa lamesa. Pilit nang ngumingiti habang ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa takot. Ayos lang ako, Vincent. Siguro ay dahil lang sa pagod ito. Gusto ko na talagang magpahinga. Tugon ni Marina sa tinig na halos pabulong na. Nang lumabas si Vincent sa silid dala ang baso, naiwan si Marina sa gitna ng katahimikang tila bumibitay sa kanyang pagkatao. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat tunog ng hangin sa labas ay tila babulong ng kanyang mga kaaway. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa kanilang kusina. Ngunit wala itong dalang init para kay Marina. Doon ay nakaupo si Doña Dora, ang kanyang biyenan, habang hawak ang isang mahabang rosaryo na gawa sa maitim na kahoy. Ang bawat pagtama ng mga butil ng rosaryo sa isa't isa ay lumilikha ng isang tuyot at paulit-ulit na tunog sa loob ng tahimik na silid. Ang mukha ng matanda ay tila isang maskara ng kabanalan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid kay Marina mula ulo hanggang paa. Marina? Hiha, ang putla-putla mo na naman. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang ipilit ang pagtatahi kung hindi na kaya ng katawan mo. Baka akalain ng mga kapitbahay ay pinapabayaan ka namin dito. Sabi ni Doña Dora habang sumisimsim ng kanyang kape. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing, ngunit bawat salita ay may dalang patalim ng gaslighting. You should pray more. Baka ang panghihina mo ay dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Or maybe, it's God's way of telling you na oras na para iwanan ang mga makamundong bagay.
Panda na niya. I'm fine, ma. Sadyang kulang lang po siguro sa tulog, sagot ni Marina habang inihahanda ang almusal. Ang kanyang mga kamay ay automatikong gumagalaw, isang bunga ng maraming taon ng pagsisilbi, ngunit ang kanyang isipan ay malayo. Napansin niya ang isang kakaibang reaksyon sa mukha ng matanda nang makitang tila maayos ang kanyang kilos. May isang bakas ng pagtataka at inis na dumaan sa mga mata ni Dora bago ito muling bumalik sa pagdarasal. Nang umalis si Vincent para sa kanyang opisina at pumasok naman si Doña Dora sa banyo upang maligo, naramdaman ni Marina na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang bawat hakbang niya patungo sa opisina ni Vincent ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat lagutok ng sahig na gawa sa nara ay tila ba sumisigaw ng babala sa kanyang pandinig. Binuksan niya ang mga lasi ng lamesa ni Vincent, hinahanap ang anumang magbibigay sa kanya ng kasagutan kung bakit siya ginaganito ng lalaking minahal niya. Sa pinakailalim ng isang tumpok ng mga papeles tungkol sa insurance, nakakita siya ng isang maliit na notebook na kulay itim. Ang pabalat nito ay luma na, ngunit ang mga pahina sa loob ay puno ng mga sulat kamay na tila ba isang listahan ng mga transaksyon. Habang mabilis na binubuklat ni Marina ang mga pahina, nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Hindi lamang mga numero ang nandoon. May mga pangalan ng mga babae, mga petsa ng kanilang kasal, at ang halaga ng insurance na nakuha ni Vincent pagkatapos nilang mamatay. Ang kanyang pangalan, Marina Reyes, ay nasa pinakahuling pahina. Sa tabi nito ay may nakasulat na petsa, ang petsa ng kanilang darating na anibersaryo, at isang malaking halaga, 5 milyong piso. Ngunit hindi lamang yon ang nakasulat. May isang pangalan doon na hindi niya kilala, Elena. Isang pangalan na may nakasulat na petsa na mas maaga pa sa kanilang kasal ni Vincent. Isang matinding panginginig ang bumalot sa katawan ni Marina. Ang notebook na hawak niya ay hindi lamang isang listahan. Ito ay isang talaan ng mga biktima. Habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili, narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng silid. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila ba hatol ng kamatayan para sa kanya. Agad niyang isiniksik ang notebook sa loob ng kanyang bestido, sa tapat ng kanyang dibdib, habang ang kanyang hininga ay naging gipit at mabilis. Pumasok si Doña Dora. Ang kanyang buhok ay basa pa at balot ng tuwalya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Marina na nakatayo sa tabi ng lamesa ni Vincent. Anong ginagawa mo rito, Marina? Bakit ka nangingialam sa mga gamit ng asawa mo? Tanong ng matanda. Ang tinig ay hindi na malambing, kundi puno na ng banta at puot. Lumapit ang matanda kay Marina. Ang amoy ng sabon at ng kung anong lumang pabango ay tila ba sumasakal sa hangin sa loob ng maliit na silid. Tiningnan ni Dora ang dibdib ni Marina kung saan nakatago ang notebook at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. May mga bagay na hindi mo na dapat pang malaman, Marina. Dahil sa dulo, ang katotohanan ay hindi ka maililigtas. Ito ang lalong magpapabilis sa iyong pag-alis. Bulong ng matanda habang dahan-dahang hinahawakan ng braso ni Marina. Ang mga kuko nito ay bumaon sa balat ng kanyang manugang. Sino si Elena? At ano ang tunay na nangyari sa mga babaeng nauna sa listahan ni Vincent bago pa man siya naging asawa nito? Bumitaw si Marina sa hawak ng matanda. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo sa loob ng kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at tila mawawalan ng lakas. Inayos niya ang kanyang tayo at tiningnan ng diretso ang kanyang biyenan. Pilit na ikinukubli ang notebook na nakatago sa ilalim ng kanyang tela. Naghahanap lang po ako ng sinulid, ma. Alam ko pong may itinatago rito si Vincent na mga gamit sa pananahi na galing pa sa inyo.
Pasensya na po kung naistorbo ko ang inyong pagpapahinga, sagot ni Marina sa isang tonong pilit na ginagawang mahinahon. Tinitigan siya ni Doña Dora ng matagal. Ang mga mata nito ay parang dalawang matalas na kutsilyo na pilit hinihiwa ang bawat salitang binitawan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Ngunit ang malamig na ngiti sa mga labi ng matanda ay hindi nawala. Mag-ingat ka sa paghahanap, Marina. Minsan ang mga bagay na pilit nating hinuhukay ay siya ring magiging libingan natin. Lumabas ka na rito at asikasuhin mo ang iyong anak. Kanina pa naghahanap si Liza sa'yo. Sabi ni Doña Dora, bago tumalikod at lumabas ng silid, ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa sahig ay tila ba nagmamarka ng bawat segundong natitira sa buhay ni Marina. Nang makaalis ang matanda, mabilis na lumabas si Marina patungo sa maliit na hardin sa likod ng kanilang bahay. Doon, sa ilalim ng malalabay na dahon ng mga halaman, ay ang florera, kung saan niya palihim na ibinuhos ang gatas kagabi. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang resulta. Ang mga dahon ng halaman na dating lunti at masigla ay tuyot na ngayon, nangungulubot at kulay itim. Tila ba dumaan sa isang matinding apoy na hindi nakikita. Ang lupang kinatatayuan nito ay tila nangangaliskis, isang malinaw na ebidensya na ang puting likidong iniinom niya gabi-gabi ay hindi sustansya, kundi kamatayan. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Marina sa kanyang lalamunan. Bawat haplos ni Vincent, bawat mahal kita nito, at bawat baso ng gatas na ibinibigay nito nang may kasamang halik ay may kalakip palang lason. Hindi lamang ang kanyang katawan ang pinapatay nila, kundi ang kanyang kaluluwa na buong pusong nagtiwala sa kanila. Mama, bakit ka po umiiyak? Ang maliit na tinig ni Liza, ang kanyang 7 taong gulang na anak, ay tila isang anghel na tumawag sa kanya mula sa gitna ng kadiliman. Agad na pinunasan ni Marina ang kanyang mga luha at hinarap ang bata. Nakatayo si Liza sa may pintuan. Yakap-yakap ang kanyang lumang manika na tinahirin ni Marina. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita ni Marina ang tanging dahilan kung bakit hindi siya maaring sumuko. Kung mawawala siya, sino ang magtatanggol sa batang ito laban sa isang amang kayang pumatay para sa pera? Wala ito, anak. May napunta lang na dumi sa mata ni Mama, sabi ni Marina habang lumuluhod upang yakapin ng mahigpit ang kanyang anak. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Liza at ang amoy ng baby powder nito, isang amoy na nagpaalala sa kanya na mayroon pa ring kabutihan sa mundong ito. Huwag kang mag-alala, hindi iiwan ni Mama si Liza, pangako yan. Sa gitna ng kanilang pagyakap, napansin ni Marina si Vincent na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Pinapanood silang dalawa. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ang kanyang asawa ay nakasuot na ng kanyang mamahaling suit, handa nang umalis para sa trabaho. Ngunit ang titig nito ay walang anumang emosyon. Tila ba tinitingnan nito ang isang bagay na malapit nang itapon. Marina, nakalimutan kong sabihin sa'yo, wika ni Vincent habang dahan-dahang lumalakad patungo sa kanila. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila ba mabibigat na yabag ng isang mangangaso. May darating na doktor bukas. Pinakiusapan ko si Mama na ihanap ka ng espesyalista. Sabi niya ay mukhang hindi na normal ang iyong pagiging makalimutin at ang iyong madalas na panghihina. Gusto kong masigurado na nasa tamang pag-iisip ka para sa ating anibersaryo. Nanlamig ang buong katawan ni Marina. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi sapat na lasunin siya. Gusto rin nilang palabasin na siya ay nasisiraan ng bait upang walang maniwala sa kanya kung sakaling magsumbong siya. Ito ang bitag na inihahanda nila. Isang kulungan na gawa sa mga kasinungalingan at lason. Yinakap ni Marina nang mas mahigpit si Liza habang ang itim na notebook sa loob ng kanyang bestido ay tila nagiging kasing init ng baga. Sa bawat segundong lumilipas,
Ramdam niya ang dilim na dahan-dahang bumabalot sa kanilang tahanan. Isang dilim na nanggagaling sa mga taong tinawag niyang pamilya. Paano niya malalabanan ng isang kaaway na ang sandata ay ang mismong pagmamahal na ibinigay niya sa kanila? At hanggang kailan niya kayang protektahan si Liza bago sila tuluyang lamunin ng panganib na nagkukubli sa bawat sulok ng bahay na ito? Ang bawat hakbang ni Marina sa mataong bangketa ng Maynila ay tila paglalakad sa isang panaginip na puno ng tinik. Yakap-yakap niya ang kanyang luma at kupas na bag, kung saan nakatago ang itim na notebook na tila ba isang buhay na uling na humahapdi sa kanyang balat. Ang ingay ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga tinderong naglalako ng kanilang paninda, at ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang balod na balat ay tila mga aninong hindi niya maabot. Sa kanyang isipan, ang tanging naririnig niya ay ang malamig na tinig ni Vincent at ang tuyot na tawa ni Doña Dora. Nagkunwari siyang pupunta sa palengke upang bumili ng mga sariwang sinulid at tela. Ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang maliit at lumang gusali sa kanto ng isang tahimik na kalye. Doon, sa isang pintuang may nakasulat na Public Legal Assistance, libreng serbisyo para sa nangangailangan, tumitigil ang kanyang hininga. Alam niyang sa oras na pumasok siya sa pintuang iyon, wala na siyang balikan. Ang buhay niya bilang isang masunurin at tahimik na asawa ay tuluyan ng matatapos. Kumatok siya ng marahan. Ang tunog ng kanyang kamao sa kahoy ay tila ba mahinang tibok ng isang pusong nag-aalinlangan. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang isang silid na puno ng mga nagtatambakang papeles at ang amoy ng lumang libro. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo ang isang lalaking may seryosong mukha, nakasuot ng simpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas. Ito si Daniel Alvarez. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng yaman o karangyaan, kundi ng isang uri ng katapatan na matagal nang hindi nakikita ni Marina sa kanyang sariling tahanan. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, Mrs.? Tanong ni Daniel habang inilalapag ang kanyang panulat. Ang kanyang tinig ay baritono. May lalim na tila ba nakakaintindi sa bigat na dinadala ng bawat taong lumalapit sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Marina. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Dahan-dahan niyang inilabas ang itim na notebook mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa ni Daniel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Tila ba ang bawat daliri niya ay may sariling isipan ng takot. Kailangan ko ng tulong. Attorney, bulong ni Marina. Ang boses niya ay halos malunod sa hikbi. Ang asawa ko, ang pamilya ko, pinapatay nila ako ng dahan-dahan. At pagkatapos ko, alam kong ang anak ko naman ang isusunod nila. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Daniel. Kinuha niya ang notebook at dahan-dahang binuklat ang mga pahina. Habang binabasa niya ang mga pangalan, ang mga petsa at ang mga halaga ng insurance, ang kanyang panga ay humigpit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marina, isang tingin na puno ng determinasyon at galit para sa kawalang katarungan. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang hawak mo, Mrs. Reyes? Tanong ni Daniel sa isang seryosong tono. Ang notebook na ito, hindi lang ito listahan ng pera. Ito ay mapa ng isang krimen na matagal nang ginagawa ng asawa mo. Kung totoo ang lahat ng ito, hindi lang ikaw ang nasa panganib. Ang buong sistema ng insurance na hawak niya ay nakatayo sa mga bangkay ng mga babaeng minahal niya. Yumuko si Marina. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak na matagal niyang kinimkim. Wala po akong ibang mapupuntahan. Sabi ni Vincent, may sakit daw ako sa isip. Magdadala siya ng doktor bukas para patunayan yun. Kapag nangyari yun, attorney, wala nang maniniwala sa akin. Kukunin nila si Liza at tuluyan na akong mawawala. Tumayo si Daniel at lumapit kay Marina. Inabutan niya ito ng isang baso ng tubig.
Isang baso ng tubig na malinaw, walang halong lason, at ibinigay ng may tunay na malasakit. Huwag kang matakot. Hindi ka baliw, Marina. Ang katotohanan ay may sariling lakas at sisiguraduhin kong maririnig ito ng mundo. Pero kailangan nating mag-ingat. Sa loob ng bahay niyo, kailangan mong manatiling si Marina na kilala nila. Huwag kang magpapakita ng pagbabago. Pero attorney, paano po ang lason? Gabi-gabi niya akong pinapainom ng gatas. Tanong ni Marina. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Tumingin si Daniel sa malayo. Tila ba may inaalalang sariling masakit na nakaraan? Huwag mong iinumin. Itapon mo sa paraang hindi nila mahahalata. Sa ngayon, ikaw ang ating pinakamalakas na ebidensya. Habang buhay ka, may pag-asa tayong mabulok sila sa kulungan. Pero tandaan mo, Marina, kapag nalaman nilang narito ka, hindi na lang lason ang gagamitin nila. Iniligpit ni Daniel ang notebook sa loob ng kanyang vault at hinawakan ng kamay ni Marina upang bigyan ito ng lakas. Mula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Lalaban tayo. Habang lumalabas si Marina sa klinika, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam, isang kislap ng pag-asa na humahalo sa kanyang takot. Ngunit nang lumingon siya sa kabilang kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na dahan-dahang umaandar, tila ba sinusundan ng bawat galaw niya. Ang sasakyan ni Vincent. Nalaman ba ng kanyang asawa ang kanyang pag-alis? At kung nakita siya nitong lumabas sa opisina ng isang abogado, ano ang naghihintay sa kanya pag-uwi niya sa bahay na tila ba naging isang magarang kabaong para sa kanya? Marina, akala ko ba ay sa palengke ka lang pupunta? Bakit tila naligaw ang iyong mga paa sa isang lugar na hindi naman nararapat para sa isang tapat na asawa? Ang tinig ni Vincent ay malambot. Halos isang bulong. Ngunit para kay Marina, ay tila ito isang malamig na hampas ng latigo sa kanyang likuran. Pagpasok pa lamang niya sa pintuan ng kanilang bahay, bumungad na sa kanya ang asawa na nakaupo sa dilim ng sala. Tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbibigay anyo sa kanyang figura. Ang bawat hibla ng katawan ni Marina ay nanigas. Ang takot na kanina pa gumagapang sa kanyang dibdib ay tuluyan ng lumamon sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Vincent, ang kanyang mga hakbang ay hindi naririnig sa ibabaw ng makapal na alpombra. Tila isang maninila na dahan-dahang kinukubli ang kanyang biktima. Huminto siya sa harap ni Marina at hinawakan ang kanyang baba. Pilit na iniangat ang kanyang muka upang magtama ang kanilang mga paningin. Nakita kita, Marina. Nakita ko ang paglabas mo sa opisina ng abogadong iyon. Pagpapatuloy ni Vincent, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Pagkatapos kitang hanguin sa putikan ng kahirapan at bigyan ng pangalan, ito ba ang isusukli mo sa akin? Ang pagtataksil. Vincent, hindi. Nagtatanong lang ako tungkol sa mga papeles ng lupa ni nanay. Pagsisinungaling ni Marina. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo at ang bigat ng kanyang konsensya na tila ba isang malaking bato na nakapatong sa kanyang balikat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Vincent. Binitawan niya ang baba ni Marina at nagsimulang maglakad-lakad sa paligid nito. Tila ba sinusukat ang bawat anggulo ng kanyang kasinungalingan. Utang na loob, Marina. Iyon lang ang hinihingi ko sa'yo. Noong wala kang makain, sino ang nagpakain sa'yo? Noong may sakit ang nanay mo, sino ang nagbayad ng ospital? Ako, Marina. Ako ang nagligtas sa'yo mula sa kawalan. Ang lahat ng suot mo, ang bubong na tinitirhan mo, ay galing sa pawis ko. At ngayon, tatakbuhan mo ako sa isang abogado? Sa sandaling iyon, lumabas si Doña Dora mula sa kusina
Bitbit ang isang tray ng tsaa. Ang kanyang muka ay puno ng pagkadismaya, isang ekspresyong sadyang idinisenyo upang iparamdam kay Marina na siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Marina, hiha, hindi ko akalain na ganito ka kawalang galang sa asawa mo. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ni Vincent, nagagawa mo siyang gawan ng gulo. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, kundi ng katapatan. Inilapag ni Vincent ang isang dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila ba isang pinal na hatol para kay Marina. Dahil tila hindi ka na nagtitiwala sa akin, kailangan nating ayusin ang mga papeles para sa ating anibersaryo. Isang simpleng pirma lang ito, Marina. Isang pagpapatunay na ang lahat ng pag-aari natin ay mananatiling ligtas para kay Liza kung sakaling may mangyari man sa atin. Tiningnan ni Marina ang papel. Hindi niya kailangang basahin ang bawat salita upang malaman na ito ay isang bitag. Marahil ay isang waiver ito o isang paglilipat ng karapatan sa insurance na matagal na nilang pinaplano. Ang ballpen na inabot ni Vincent ay tila ba isang patalim na handang bumaon sa kanyang palad. Pirman mo na, Marina. Patunayan mong may utang na loob ka pa rin sa pamilyang ito. Utos ni Vincent. Ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng lambing. Tanging awtoridad na lamang na tila ba sumasakal sa hangin sa loob ng silid. Naisip ni Marina si Liza. Naisip niya ang banta ni Vincent tungkol sa kanyang pag-iisip. Kung hindi siya papayag, baka tuluyan na siyang ilayo sa kanyang anak bago pa man makakilos si Daniel. Sa gitna ng matinding dusa at panginginig, dahan-dahang hinawakan ni Marina ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang pangalan sa papel ay tila ba pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang tanikalang lalong humihigpit sa kanyang mga leeg. Nang matapos siya, kinuha ni Vincent ang papel nang may tagumpay sa kanyang mga mata. Hinalikan niya si Marina sa pisngi, isang halik na kasing lamig ng kamatayan. Ganyan nga, aking mahal. Ngayon, sigurado na ang ating hinaharap. Magpahinga ka na, dahil bukas, darating na ang doktor na titingin sa'yo. Gusto kong maging maayos ang lahat bago ang ating malaking gabi. Naiwan si Marina sa gitna ng sala habang pinapanood ang mag-ina na nagbubulungan sa dilim. Ang pirma niya sa papel na yon ay tila ba ang huling pako sa kanyang sariling kabaong. Habang dahan-dahang umaakyat sa hagdan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Pinirmahan ko na ba ang sarili kong hatol na bitay? Hindi ako ang unang babaeng sinabihan niya ng mahal kita sa harap ng dambana at lalong hindi ako ang unang babaeng pinlano niyang ibaon sa limot. Ang katotohanan ito ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumuhos sa aking pagkatao habang nakatitig sa kawalan ng aming silid. Ang bawat sulok ng bahay na ito, ang bawat gamit na inakala kong sa akin ay tila may mga bulong ng isang nakaraan na pilit itinatago sa ilalim ng mga mamahaling alpombra at makikinang na florera. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masikip na archive ng mga lumang dyaryo, hindi mapakali si Attorney Daniel Alvarez. Ang liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight ay sumasayaw sa mga pahinang naninilaw na sa luma. Hinahanap niya ang isang pangalan na naging mitya ng hinala sa itim na notebook ni Marina. Elena Sandoval Reyes. Pagkalipas ng ilang oras na paghahalukay, huminto ang kanyang kamay. Isang balita mula sa nakalipas na 12 taon ang bumungad sa kanya. Misteryosong pagkamatay ng isang ginang sa isang aksidente sa bangin. Ang nakasulat na headline, sa ilalim nito ay ang larawan ng isang magandang babae. Ang kanyang panga ay humigpit ng mabasa. Ang pangalan ng asawa ng biktima, Vincent Reyes. Ang sanhi ng kamatayan, isang brake failure sa isang bakasyon sa Baguio. Ang nakuhang insurance, halos 3 milyong piso. Isang malaking halaga noong panahong yon. Ngunit hindi ang pera ang nagpatindig ng balahibo ni Daniel, kundi ang hitsura ni Elena. Si Elena ay may mga matang puno ng pangarap,
May buhok na kulot sa dulo at may ngiting kasing amo ng kay Marina. Hindi ito aksidente. Bulong ni Daniel sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay puno ng pait. Ito ay isang paulit-ulit na trahedya. Vincent is not just a husband. He is a predator who recycles his victims. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Reyes, naglilinis si Marina sa itaas na palapag, sa isang silid na madalas ay laging nakakubli, ang imbakan ng mga lumang gamit sa attic. Habang pilit niyang nilalabanan ang pagkahilo na dulot ng kanyang panghihina, isang lumang kahon na gawa sa kahoy ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakatago ito sa likod ng mga tumpok ng kurtina. Nang dahan-dahan niyang buksan ng takip, ang amoy ng naptagina at alikabok ay bumulaga sa kanya. Sa loob ng kahon ay may isang puting bestido, isang bestidong pangkasal na tila ba hinding-hindi naluluma. Ngunit nang ilabas niya ito, napansin niya ang isang punit sa bandang dibdib, isang punit na tila ba nakuha sa isang matinding paghila o pagkakahulog. Sa ilalim ng damit, nakita niya ang isang lumang litrato. Nabitawan ni Marina ang bestido nang makita ang larawan. Doon, nakatayo si Vincent, mas bata pa at may mas itim na buhok. Yakap-yakap ang isang babaeng kamukhang kamukha niya. Ang babae ay suot ang bestidong hawak niya ngayon. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang nakasulat sa likod ng litrato. Elena, ang aking pinakamahalagang puhunan, isang sakripisyo para sa ating tagumpay. Ang salitang puhunan ay tumarak sa puso ni Marina. Hindi siya asawa sa paningin ni Vincent. Isa lamang siyang investment, isang bagay na bibilhin, aalagaan, at pagkatapos ay kikitain sa oras na mawala na ito. Ramdam ni Marina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat haplos ni Vincent sa kanya ay tila ba paraan lamang nito upang sukatin kung kailan na siya handang anihin. Sa gitna ng kanyang panginginig, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng pintuan ng attic. Ang bawat yabag ng sapatos sa kahoy na sahig ay tila ba mabibigat na martilyo na tumatama sa kanyang kaba. Marina, bakit ka naririto sa itaas? Ang tinig ni Vincent ay nanggaling sa likuran niya. Malamig at walang anumang emosyon. Hindi ba't sabi ko sa'yo ay magpahinga ka na dahil darating na ang doktor? Anong hawak mo? Dahan-dahang lumingon si Marina. Pilit na itinatago ang litrato sa loob ng kanyang palad, habang ang kanyang puso ay tila ba sasabog na sa loob ng kanyang dibdib. Nakatayo si Vincent sa may pintuan, ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng dilim. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na itim na bag ng doktor. Habang sa likuran niya ay nakatayo si Doña Dora, nakangiti ng may kasamang panunuya. "Hon, it's time for your checkup," sabi ni Vincent habang dahan-dahang lumalapit. "Huwag kang matatakot. Ang doktor na ito ay tutulungan kang makalimot sa lahat ng iyong mga guni-guni." Ang tingin ni Vincent ay dumapo sa puting bestidong pangkasal na nasa sahig. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago, naging matalas at mapanganib. "Bakit mo kinalikot ang mga bagay na hindi na dapat pang balikan, Marina? Ngayon, mas lalo mo lang pinahihirapan ang iyong sarili." Sino ang doktor na dinala ni Vincent? At paano makakatakas si Marina sa isang bahay na tila ba naging isang selyadong kabaong bago pa man siya tuluyang mawalan ng hininga? Dahan-dahang isiniksik ni Marina ang lumang litrato sa loob ng kanyang suot na bestido. Ramdam ang talim ng kanto ng papel na tumutusok sa kanyang balat. Tila isang babala na bawal siyang magkamali. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang mukha, kahit na ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot habang nakatingin kay Vincent na papalapit sa kanya. "Nakahilo po rito sa itaas, Vincent. Hindi ko alam kung bakit ako napunta rito." Pabulong na sabi ni Marina. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang mahina at tila nalilito. "Gusto ko lang sanang maghanap ng telang itatali sa buhok ko, pero biglang umikot ang paningin ko." Tinitigan siya ni Vincent ng matagal.
Tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang kasinungalingan. Pagkatapos, dahan-dahan itong ngumiti. Isang ngingiting hindi umaabot sa mga mata. Ganyan na ba kalala ang iyong kalagayan, Marina? Maging ang sarili mong kilos ay hindi mo na matandaan. Mabuti na lang at narito na si Dr. Arnaldo. Pumasok sa atik ang isang lalaking may salamin, may bitbit na itim na bag at may mukhang kasing lamig ng pader ng ospital. Walang imik na lumapit ang doktor kay Marina, habang si Doña Dora ay nakatayo sa may pintuan, pilit na pinapatunog ang kanyang mga daliri sa bawat sandali ng katahimikan. Mrs. Reyes, maupo ka. Kailangan nating suriin ang iyong reflexes at ang iyong memorya. Sabi ng doktor sa isang tuyot na tinig. Dinala nila si Marina sa kanyang silid. Sa bawat hawak ng doktor sa kanyang braso, tila ba sinusukat nito ang kanyang buhay. Alam ni Marina na hindi ito isang ordinaryong pagsusuri. Alam niyang ang bawat sagot na ibibigay niya ay gagamitin laban sa kanya. Kaya naman, pinili niyang maglaro. Nagkunwari siyang may mga bagay na hindi matandaan. Nagkunwari siyang tila may nakikitang mga anino na wala naman doon. May mga naririnig ka bang boses, Marina? Tanong ni Dr. Arnaldo habang nagsusulat sa kanyang clipboard. Minsan po, parang may tumatawag sa pangalan ko sa gabi. Sagot ni Marina habang nakatingin sa malayo. Tila ba nawawala sa sarili. Sa loob-loob niya, humihingi siya ng tawad sa Panginoon sa kanyang pagsisinungaling. Ngunit alam niyang ito lamang ang tanging paraan upang hindi nila agad ituloy ang kanilang plano. Matapos ang pagsusuri, uminom si Dr. Arnaldo ng tsaa kasama sina Vincent at Doña Dora sa ibaba. Nagkunwari si Marina na nakatulog sa kanyang silid, ngunit sa sandaling sumara ang pinto, dahan-dahan siyang bumangon at dumikit sa pader na katabi ng air duct kung saan naglalakbay ang mga boses mula sa sala. Malala na ang kanyang psychosis, Vincent. Madali nating mapapatunayan na hindi siya nasa tamang kaisipan kung sakaling magkaroon ng investigasyon pagkatapos ng Sabado. Narinig ni Marina ang tinig ni Dr. Arnaldo. Salamat, Doktor. Siguraduhin mo lang na ang mga papeles ay pirmado na. Sagot ni Vincent. Narinig ni Marina ang pag-usad ng mga upuan sa sahig. Tila ba mga mabibigat na kagamitang hinihila sa gitna ng gabi. Pagkatapos ay ang tinig ng kanyang biyenan, si Doña Dora, na puno ng kamandag. Vincent, sigurado ka ba sa preno ng sasakyan? Ayaw kong magkaroon ng anumang aberya. Sa gabi ng anibersaryo, dapat ay mabilis at malinis ang lahat. Ang bangin sa may lumang kalsada patungo sa hotel ang pinakamagandang lugar. Isang maling liko lang at makukuha na natin ang 5 milyon. Huwag kang mag-alala, Ma. Nakahanda na ang lahat. Sa Sabado na ang huling gabi ni Marina. Ibibigay ko sa kanya ang anibersaryong hindi niya malilimutan dahil iyon na ang kanyang huling hininga. Sabi ni Vincent na may kasamang mahinang pagtawa na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Napaatras si Marina mula sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Sabado. 3 araw na lang ang natitira sa kanya. Ang selebrasyon na inakala niyang tanda ng kanilang 10 taong pagsasama ay siya palang nakatakdang oras ng kanyang kamatayan. Nanginig ang kanyang buong katawan nang maisip si Liza. Kung mamamatay siya sa aksidenteng iyon, ano ang mangyayari sa kanyang anak? Sa gitna ng dilim ng kanyang silid, dahan-dahang kinuha ni Marina ang kanyang karayom at sinulid. Kung balak nilang tapusin ang kanyang buhay sa isang aksidente, sisiguraduhin niyang may mga tahi siyang iiwan na hindi nila kailanman mabubura. Ngunit paano siya makakatakas kung ang bawat kilos niya ay binabantayan ng mga taong ang tingin sa kanya ay hindi na asawa, kundi isang bangkay na naglalakad? Kapag wala na ang mama mo, Liza, makukuha mo na ang lahat ng mga laruang ipinangako ko sa iyo. Hindi mo na kailangang magtiis sa mga tagpi-tagping damit na gawa lang sa mga basahan.
Ang bawat salitang yun ni Vincent na narinig ni Marina mula sa likod ng pinto ng silid ng kanyang anak ay tila mga laso na direktang ibinaon sa kanyang puso. Nakatayo si Marina sa madilim na pasilyo, bitbit ang isang baso ng gatas na sadyang hindi niya ininuman habang ang kanyang kabilang kamay ay nakakapit sa hamba ng pinto upang hindi siya tuluyang matumba. Ang kanyang hininga ay naging gipit at ang panunuyo ng kanyang lalamunan ay tila ba isang tuyong disyerto na naghahanap ng tubig. Sa loob ng silid, nakita niya sa maliit na siwang ng pinto si Vincent na nakaupo sa tabi ni Liza. Hinahaplos nito ang buhok ng bata nang may kasamang ngiti na sa paningin ng iba ay tila mapagmahal. Ngunit para kay Marina, ito ay ang haplos ng isang demonyo na nagmamarka ng kanyang susunod na biktima. Pero Papa, gusto ko po ang mga damit na tinatahi ni Mama. Sabi niya, bawat tahi ay may kasamang yakap. Ang inosenteng sagot ni Liza, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan na lalong nagpadurog sa puso ni Marina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vincent. Ang mga yakap ay hindi nakakabili ng magandang buhay, anak. Pagkatapos ng ating selebrasyon sa Sabado, maglalakbay tayo sa malayo. Doon, may mga bagong tao na mag-aalaga sa iyo. Isang paaralan na malayo rito, kung saan matututo kang maging isang tunay na Reyes. Napaatras si Marina sa pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto, kaya't ang gatas sa loob ng baso ay dahan-dahang gumagalaw, lumilikha ng maliliit na alon na tila ba sumasalamin sa bagyong nagaganap sa loob ng kanyang pagkatao. Balak siyang patayin ni Vincent sa Sabado at balak din nitong ilayo si Liza sa kanya. Isang pagpapatapon sa sarili nitong anak upang hindi ito maging hadlang sa kanyang bagong buhay kasama ang pera mula sa insurance. Dahan-dahang bumalik si Marina sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Inilapag niya ang baso ng gatas sa lababo at pinanood ang puting likido na dahan-dahang dumadaloy pababa sa imburnal, tila ba ang kanyang sariling buhay na unti-unti ring itinatapon ng pamilyang kanyang pinagsilbihan. Doon niya nakita si Doña Dora na nakatayo sa may dilim, hawak ang isang baso ng tubig at nakamasid sa bawat galaw niya. Bakit hindi mo inubos ang gatas, Marina? Masama ang hindi sumusunod sa payo ng doktor at ng iyong asawa? Ang tinig ng matanda ay tuyot. Walang anumang bahid ng emosyon. Busog pa po ako, Ma. Gusto ko na lang pong matulog. Pabulong na sagot ni Marina. Hindi magawang tumingin sa mga mata ng biyenan dahil natatakot siyang makita ng matanda ang apoy ng galit na nagsisimulang maglaro sa kanyang mga balintataw. Ang mga batang matigas ang ulo ay madalas na napapahamak. Bulong ni Doña Dora habang dahan-dahang lumalapit kay Marina. Siguraduhin mong maayos ang lahat para sa Sabado. Ayaw ni Vincent ng anumang aberya. Ang iyong bestido, ang iyong mga gamit, dapat ay handa na ang lahat para sa iyong huling pag-alis. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Marina sa gitna ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na gunting sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat hibya ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng katarungan. Hindi na ito tungkol lamang sa kanyang buhay. Ito ay tungkol kay Liza. Sa hating gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, dahan-dahang pumasok si Marina sa silid ni Liza. Naupo siya sa tabi ng kama at pinagmasdan ang mukha ng kanyang anak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang inosenteng mukha ni Liza ay ang kanyang tanging lakas sa gitna ng serye ng mga pagtataksil. Mama, ang mahinang ungol ni Liza habang nagigising. Dahan-dahang idinilat ng bata ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang ina. Mama, bakit ka po umiiyak? May masakit po ba sa'yo? Hinaplos ni Marina ang pisngi ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa puting kumot. Wala, anak. May naalala lang si Mama. Liza, makinig ka ng mabuti.
Ano man ang mangyari, tandaan mong mahal na mahal ka ni Mama. Kung sakaling magkaroon ng malakas na ulan o kung sakaling kailanganin mong tumakbo, tandaan mo ang lugar na itinuro ko sa'yo sa may puno ng mangga sa labas. Mama, natatakot po ako. Bakit po tayo tatakbo? Tanong ni Liza. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak ng mahigpit sa kamay ni Marina. Hindi nakasagot si Marina. Paano mo ipapaliwanag sa isang 7 taong gulang na bata na ang sarili nitong ama ay isang halimaw? Sa sandaling iyon, narinig ni Marina ang pagpihitit ng doorknob ng silid ni Liza mula sa labas. Ang tunog ng pagpihit ay tila ba isang babala na ang kanyang oras ng pakikipag-usap ay tapos na. Bumukas ang pinto at ang anino ni Vincent ay humaba sa sahig ng silid, tila ba isang higanting anino na handang lamunin silang dalawa. Marina, bakit gising pa ang bata? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kailangan ninyong magpahinga? Ang tinig ni Vincent ay puno ng banta at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim habang nakatingin sa mag-ina. Ano ang gagawin ni Vincent kung malaman niyang binalaan ni Marina ang bata? At mayroon pa bang pagkakataon si Marina na iligtas si Liza bago sumapit ang madugong Sabado na kanilang inihahanda? Huwag mong subukang tumakas, Marina. Dahil sa oras na humakbang ka palabas ng pintong ito nang wala ang aking pahintulot, sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na makikita ang iyong anak. Ang bawat salita ni Vincent ay tila mga pako na bumaon sa sahig ng silid ni Liza. Pinapatigil ang bawat pintig ng puso ni Marina. Dahan-dahang tumayo si Marina mula sa gilid ng kama ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang pilit na inaayos ang kumot ng bata. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ni Vincent na tila isang higanting gagamba na naghihintay sa biktima sa gitna ng kanyang sapot. Gusto ko lang pong tignan kung maayos ang tulog ng bata, Vincent. Alam mo namang may sakit ako. Baka nakalimutan kong painumin siya ng tubig. Pagsisinungaling ni Marina, ang kanyang tinig ay sadyang ginawang gipit at puno ng takot upang mapanatili ang kanyang pagkukunwari na siya ay nawawala sa sarili. Tinitigan siya ni Vincent ng matagal bago dahan-dahang lumapit. Hinawakan nito ang kanyang balikat, isang haplos na dati ay nagpapagaan ng kanyang loob. Ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanyang buong pagkatao. Mabuti pa ay bumalik ka na sa ating silid. May inihandang bagong gamot si Dr. Arnaldo para sa iyo. Kailangan mong maging malakas para sa ating anibersaryo. Isang espesyal na gabi ang naghihintay sa atin, Marina. Isang gabing tatapos sa lahat ng iyong paghihirap. Kinabukasan, sa gitna ng paghahanda para sa selebrasyon, nagawa ni Marina na makakuha ng ilang minuto ng kalayaan habang abala si Doña Dora sa pakikipag-usap sa mga caterers sa baba. Mabilis siyang pumunta sa kanyang lumang makina. Doon, sa ilalim ng mga tela, ay nakatago ang isang maliit na recorder na ibinigay ni Daniel noong huling pagkikita nila. Maingat niya itong isinilid sa loob ng laylayan ng kanyang anniversary dress. Ang pulang bestido na sadyang inihanda ni Vincent para sa kanyang huling gabi. Ang bawat tahi ni Marina ay puno ng panalangin. Ang bawat paghatak ng sinulid ay tila paghigpit ng bitag na balak niyang ilatag para sa kanyang asawa. Habang nagtatahi, naramdaman niya ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bestidong ito ay dapat sana ay simbolo ng 10 taon ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay magiging saksi ito sa isang krimeng matagal nang binalak. Sa gitna ng kanyang paggawa, narinig niya ang pagpasok ni Daniel sa kanyang isipan. Kailangan natin ng matibay na ebidensya ng kanilang pag-amin, Marina. Kapag nasa loob na kayo ng sasakyan, kailangang marinig ng mundo ang kanilang balak. Huwag kang matatakot. Susunod ang mga awtoridad sa inyo. Ngunit paano kung hindi makasunod ang mga pulis?
Paano kung sa bilis ng sasakyan ay hindi na siya umabot sa bangin ng buhay? Ang bawat microtension sa kanyang dibdib ay tila isang ticking bomb na malapit ng sumabog. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid patahanan. Pumasok si Doña Dora na may dalang isang maliit na kahon ng alahas. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang terno. Tila ba handang-handa na sa isang piyesta. Isuot mo ito sa Sabado, Marina, sabi ng matanda habang inilalabas ang isang kwintas na gawa sa itim na perlas. Bagay ito sa iyong pulang bestido. Ang itim na perlas ay simbolo ng mga lihim na baon sa kailaliman ng dagat. Katulad mo, ang kwintas na ito ay mananatiling tahimik, magpakailanman. Dahan-dahang isinuot ni Doña Dora ang kwintas sa leeg ni Marina. Ang lamig ng mga perlas ay tumama sa kanyang balat. Tila ba mga daliri ng kamatayan na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Tiningnan siya ng matanda sa salamin at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Huwag kang mag-alala sa iyong anak Marina. Aalagaan namin siya. Sa paraang nararapat sa isang race, masasanay din siya na wala ka sa tabi niya. Ang mga bata ay mabilis makalimot, lalo na kapag pinalitan ng kanilang mga alaala ng mga bagong laruan at bagong buhay. Napahawak si Marina sa laylayan ng kanyang bestido. Ramdam ang matigas na recorder na nakatago doon. Ang galit na kanina pa niya kinikimkim ay tila naging isang dambuhalang alon na handang sumunggab. Sa bawat segundong lumilipas, ang takot ay napapalitan ng isang matinding determinasyon. Kung ito na ang kanyang huling gabi, sisiguraduhin niyang hindi siya mag-iisang mahuhulog sa bangin. Ilang oras na lang ang natitira bago ang Sabado. Ang bawat tik-tak ng orasan sa dingding ay tila bayabag ng kamatayan na papalapit ng papalapit. Habang tinitignan ni Marina ang kanyang sarili sa salamin, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sapat na ba ang isang recorder at ang kanyang pananampalataya upang talunin ang dalawang halimaw na binuo ng kasakiman at puot? Ito ay para sa ikabubuti mo, Marina. Huwag ka nang lumaban dahil lalo mo lang pinapatunayan na hindi ka na nasa tamang pag-iisip. Ang tinig ni Doña Dora ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan habang nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang kanyang rosaryo na tila ba isang latigo na handang humampas. Sa labas ng kanilang mansyon, ang tunog ng isang malaking sasakyang huminto sa tapat ng gate ay nagpadala ng matinding panginginig sa buong katawan ni Marina. Hindi ito ang sasakyan ni Vincent. Ang puting kulay nito at ang umiikot na asul na ilaw na tumatama sa mga bintana ay nagpahiwatig ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang ambulansya mula sa isang pribadong institusyon para sa mga may sakit sa isip. Ma, anong ginagawa nila rito? Wala akong sakit. Sigaw ni Marina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding takot. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa hagdan upang kunin si Liza, ngunit hinarangan siya ng dalawang lalaking nakasuot ng puti na tila ba mga pader na walang damdamin. Nakita mo naman ang sarili mo kagabi, Marina. Nagsasalita ka mag-isa, naghahanap ng mga bagay na wala naman. Sabi ni Dr. Arnaldo, kailangan mo ng masusing obserbasyon bago ang ating anibersaryo bukas. Sabi ni Vincent, nakapapasok lang mula sa labas. Ang kanyang muka ay balot ng huwad na lungkot, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinatulak si Marina patungo sa mga lalaking nakaputi. Vincent, maawa ka. Alam mo ang katotohanan. Huwag mo akong ilayo kay Liza. Pagmamakaawa ni Marina. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Nababasa ang kanyang pisngi habang ang kanyang puso ay tila sasabog sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marina si Liza na nakatayo sa itaas ng hagdan, yakap ang kanyang manika habang ang kanyang maliliit na mata ay puno ng kalituhan at takot. Ang bawat hikbi ng bata ay tila ba isang patalim na sumasaksak sa kaluluwa ni Marina. Mama, bakit nila hinahawakan si Mama?
Iyak ni Liza, ngunit agad siyang kinuha ni Doña Dora at niyakap ng mahigpit upang hindi makalapit sa kanyang ina. "Huwag kang titingin, Liza. May sakit ang mama mo. Kailangan siyang gamutin ng mga doktor para hindi kanya masaktan," bulong ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng kamandag na unti-unting nilalaso ng isipan ng bata. "Hindi totoo yan. Liza, huwag kang maniniwala sa kanila," sigaw ni Marina habang pilit siyang hinihila ng mga lalaki palabas ng pinto. Ang bawat paglaban niya ay tila walang saysay laban sa lakas ng mga ito. Ramdam niya ang higpit ng pagkakahawak sa kanyang mga braso. Tila ba siya ay isang kriminal na hinahatulan ng kamatayan nang walang sala. Isang matinding kahihiyan ang bumalot kay Marina nang makita niyang nakatingin ang kanilang mga kapitbahay mula sa kalsada. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila ba mga aninong nakapalibot sa kanya. Binabansagan siyang baliw sa harap ng lahat. Ito ang huling hakbang ng bitag ni na Vincent at Dora, ang sirain ang kanyang dangal upang wala nang maniwala sa kanya, buhay man siya o patay. Nang marating nila ang pintuan ng ambulansya, lumingon si Vincent sa kanya sa huling pagkakataon. Walang ibang nakakakita kundi si Marina, ang mapait na ngiting gumuhit sa mga labi ng kanyang asawa. Isang nangiting nagsasabing, panalo na sila. "Magpahinga ka na muna doon, Marina. Susunduin kita bukas ng gabi para sa ating espesyal na biyahe," bulong ni Vincent, na ang tinig ay tila isang sumpa na nanunuot sa kanyang pandinig. Isinara ang pinto ng sasakyan at ang kadiliman sa loob ng ambulansya ay tila ba naging isang selyadong kabiyadong kabaong. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa kanyang tahanan at sa kanyang anak, naramdaman ni Marina ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Paano niya mapapatunayan ang kanyang katotohanan kung ang buong mundo ay naniniwala nang siya ay nawawala sa sarili? Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman niya ang matigas na recorder na nakatago pa rin sa loob ng kanyang damit. Isang mitya ng galit ang muling nagliyab sa kanyang dibdib. Kung balak nilang ilibing siya ng buhay sa isang institusyon, sisiguraduhin niyang bago sumapit ang bukas, ang lahat ng kanilang baho ay sasama sa kanyang pagbagsak. Anong klaseng impyerno ang naghihintay kay Marina sa loob ng institusyong pinagdalhan sa kanya? At magagawa pa ba siyang iligtas ni Daniel bago tuluyang mawala ang lahat ng kanyang pagkakataon? Ang amoy ng chloroform at malakas na timpla ng kloro ay tila ba sumasakal sa bawat hininga ni Marina sa loob ng maliit at maputing silid kung saan siya ipinatapon. Ang liwanag mula sa fluorescent lamp sa kisame ay tila ba isang matalas na karayom na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang mga mata. Isang malamig na liwanag na walang dalang init o pag-asa. Sa loob ng apat na sulok na ito, ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay isang mabigat at nakakabinging pasakit na tila ba nagnanais na tuluyan siyang lamunin ng kawalan. "Ubusin mo ito, Mrs. Reyes, para ito sa iyong ikatatahimik," wika ng isang nurse na ang mukha ay walang anumang bakas ng awa. Inabot nito ang isang maliit na lalagyan ng gamot. Ang mga tableta sa loob ay tila ba mga maliliit na bato na handang itabon sa kanyang kamalayan. "Hindi ako baliw. Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito nang wala akong kasalanan," bulong ni Marina. Ang kanyang tinig ay tuyot at gipit. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan dahil sa ilang araw na pagkalason, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling gising at nag-aapoy sa galit. Alam niyang kapag ininom niya ang gamot na yon, tuluyan nang mawawala ang kanyang kakayahang lumaban. Ang kanyang mga alaala ay magiging malabo at ang kanyang tinig ay magiging isang mahinang ungol na lamang na walang makakarinig. Umiling si Marina at itinulak ang kamay ng nurse. Ang tunog ng pagbagsak ng lalagyan sa sahig at ang pagkalat ng mga gamot ay tila ba isang malakas na babala sa loob ng tahimik na silid. Ngunit bago pa makatawag ng tulong ang nurse, bumukas ang pintuan ng silid nang may matinding puwersa.
Nakatayo sa may pintuan si Attorney Daniel Alvarez. Ang kanyang suot na Amerikana ay bahagyang gusot at ang kanyang mukha ay puno ng matinding determinasyon. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang dokumento na may opisyal na tatak ng hukuman, isang writ of habeas corpus at isang utos para sa agarang pagpapalaya kay Marina dahil sa kawalan ng sapat na legal na basehan sa kanyang pagkakakulong. Attorney, tila ba nawalan ng lakas si Marina nang makita ang lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat. Tapos na ang pagtatago mo rito, Marina. Ilalabas kita rito, seryosong sabi ni Daniel. Tumingin siya sa nurse at sa papalapit na mga gwardya nang may kasamang awtoridad na hindi matatanggihan. Ang institusyong ito ay mananagot sa batas sa pagtanggap ng isang pasyenteng walang kaukulang pirma mula sa tamang awtoridad. Masyadong naging mabilis ang inyong pagtanggap sa pera ni Vincent Reyes. Sa loob ng sasakyan ni Daniel, habang mabilis silang lumalayo sa madilim na gusaling iyon, hindi mapigilan ni Marina ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat, isang pakiramdam na inakala niyang hindi na niya muling mararanab. Attorney, si Liza, kailangan kong makuha ang anak ko. Pagmamakaawa ni Marina habang nakahawak sa braso ni Daniel. Alam ko, Marina, pero kailangan nating maging matalino. Sa tingin ni Vincent, kontrolado na niya ang lahat. Akala niya ay tuluyan ka nang nawala sa kanyang landas. Gagamitin natin ang pagkakataong yon upang mabitag siya sa sarili niyang anibersaryo. Paliwanag ni Daniel. Dinala niya si Marina sa isang ligtas na bahay, malayo sa mga mata ng mga Reyes. Doon, inihanda nila ang huling hakbang ng kanilang plano. Inilabas ni Daniel ang isang maliit na piraso ng balita sa didyaryo. Isang anunsyo para sa anniversary celebration of Mr. and Mrs. Vincent Reyes sa isang sikat na hotel sa tuktok ng bangin. Itutuloy niya ang selebrasyon, Marina. Gagamit siya ng isang impostora o sasabihin niyang may sakit ka lang at nasa ospital. Pero sa gabi ring iyon, balak niyang ilipat ang lahat ng iyong ari-arian at tapusin ang kasunduan sa insurance. Tinitigan ni Marina ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na marka. Ngunit may isang bagong apoy na nagliliyab sa kanyang mga balintataw. Hindi na siya ang mahinang tirpatahanan na sunod-sunuran. Siya ay isang ina na handang pumatay ng halimaw para sa kanyang anak. Maghahanda ako, attorney. Isusuot ko ang bestidong tinahi ko para sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, ang bawat tahi ay hindi na tanda ng pagmamahal, kundi tanda ng kanyang pagkatalo. Deklarasyon ni Marina, ang kanyang tinig ay buo at walang pag-aalinlangan. Habang papalubog ang araw, isang balita ang nakarating sa kanila. Si Vincent ay naghahanda na para sa biyahe patungo sa hotel. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan si Daniel. Isang ulat na si Liza ay isinama na ni Vincent sa sasakyang may sirang preno. Napatayo si Marina. Ang kanyang mundo ay muling nayanig. Isinama niya si Liza. Balak niyang idamay ang sarili niyang anak. Ang gabi ng anibersaryo ay mabilis na lumalapit at ang daan patungo sa bangin ay puno ng panganib. Magagawa ba ni Marina na pigilan ang sasakyan bago ito tuluyang mahulog sa kailaliman? Ang bawat tahi ng pulang bestidong suot ni Marina ay tila ba naglalabas ng sariling init. Isang paalala ng 10 taon na pananahimik na ngayon ay nagbabaga sa kanyang dibdib. Sa loob ng mabilis na sasakyan ni Daniel, ang kalsada patungo sa hotel sa tuktok ng bangin ay tila ba isang mahabang ahas na bumabalot sa bundok, madilim at puno ng panganib. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa aspalto ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso na tila ba nakikipagkarera sa oras upang iligtas ang kaisa-isang buhay
na mahalaga sa kanya. Si Liza, "Attorney, bilisan niyo pa." "Please." Bulong ni Marina, ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. "Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa anak ko dahil sa kasakiman ng lalaking iyon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Marina. Hindi tayo papayag na matapos ang gabing ito sa trahedya." Tugon ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa madilim na kalsada habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang seryosong mukha. Samantala, sa loob ng marangyang ballroom ng Cliffview Hotel, ang bawat sulok ay puno ng tawanan at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak. Isang eksenang tila ba galing sa isang pangarap, ngunit para kay Marina ay isang bangungot na binalot sa ginto. Nakatayo si Vincent sa gitna ng silid. May hawak na baso ng champagne at tumatanggap ng mga pagbati mula sa mga piling panauhin ng alta sosyedad. Sa tabi niya ay si Doña Dora na nakasuot ng kanyang pinakamagarang terno at ang itim na perlas na tila ba nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. "Nasaan po si Mrs. Reyes, Vincent? Sayang naman at tila hindi siya makakarating sa sarili niyang anibersaryo," tanong ng isang panauhin. Nagkunwari si Vincent na nagpahid ng luha, isang kilos na sadyang inihanda para sa kanyang madlang tagapanood. "Nakakalungkot po," ngunit biglang sumama ang pakiramdam ni Marina. Ang kanyang kondisyon sa isip ay naging malala nitong mga huling araw. Kasalukuyan siyang nagpapahinga sa ospital, ngunit nakiusap siya na ituloy ang selebrasyon para sa aming mga kaibigan. Isang mahinang bulungan ng simpatiya ang lumaganap sa silid. Ang bawat tao doon ay naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Tila ba ang kanyang mga salita ay banal na katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, ang malaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napabaling sa gawin ng pinto at ang dating masayang ingay ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Nakatayo sa may pintuan si Marina Reyes. Ang kanyang pulang bestido ay tila ba isang naglalakad na apoy sa gitna ng malamig na silid. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha, bagaman payat, ay nagtataglay ng isang awtoridad na hindi pa nila kailanman nakita. Walang anumang bakas ng pagkalito o kabaliwan sa kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang mga balintataw ay nagliliyab sa isang uri ng katarungan na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nabitiwan ni Doña Dora ang kanyang hawak na baso. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila ba hudyat ng pagtatapos ng kanilang huwad na kapayapaan. Ang mukha ni Vincent ay naging maputla, kasing puti ng papel, habang ang kanyang panga ay tila nanigas sa gulat. "Marina, paano?" Ang tanging lumabas sa bibig ni Vincent, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Dahan-dahang naglakad si Marina patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila ba nagmamarka ng bawat taon ng kanyang pagtitiis. Huminto siya sa harap ni Vincent at Doña Dora at kinuha ang isang baso ng alak mula sa tray ng isang dumaan na waiter. Itinaas niya ang baso ng may kasamang matikas na galaw, habang ang bawat panauhin ay nakamasid ng may matinding kuryosidad. "Isang toast para sa aking asawa, si Vincent Reyes." Simula ni Marina, ang kanyang tinig ay buo at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Para sa 10 taon ng mga lihim na itinago sa ilalim ng mga ngiti, para sa mga anibersaryong binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, at para sa katotohanang matagal ninyong sinubukang ibaon sa limot. Ngunit ngayong gabi ay muling nabuhay. Tinitigan ni Marina si Vincent ng diretso sa mga mata, isang tinging tila ba hinihiwa ang bawat laman nito. "Nasaan si Liza, Vincent? Nasaan ang anak ko?"
Isang matinding tensyon ang bumalot sa buong silid. Alam ni Vincent na ang bawat salitang bibitawan niya ngayon ay maaaring maging huling pako sa kanyang sariling kabaong. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mabilis na pagdating ng isang hotel staff ang bumasag sa katahimikan. "Sir Vincent, ang sasakyan niyo po. Ang sasakyang kinuha ng inyong driver kasama ang bata. Hindi daw po gumagana ang preno. Nakita po silang mabilis na bumababa sa kurbada patungo sa bangin." Ang sigaw na yon ay tila ba isang bomba na sumabog sa gitna ng ballroom. Ang baso sa kamay ni Marina ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Tila ba ang kanyang puso ay sumama sa pagkadurog nito. Ang kanyang hininga ay naputol at ang mundo ay tila ba tumigil sa pag-ikot. Makaabot pa ba si Daniel sa sasakyang nawalan ng preno? At ano ang gagawin ni Marina kay Vincent ngayong ang buhay ni Liza ay nakabitin na sa isang napakanipis na hibla ng tadhana? "Hayop ka, Vincent. Ang sarili mong dugo at laman. Ang sarili mong anak." Ang sigaw ni Marina ay hindi na nanggaling sa kanyang lalamunan, kundi mula sa kailaliman ng kanyang nagdurugong kaluluwa. Sa gitna ng marangyang ballroom, sa ilalim ng nagniningning na chandelier, dahan-dahang lumapit si Marina kay Vincent. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging sinulid at karayom lamang ang hinahawakan, ay mahigpit na bumaon sa kwelyo ng mamahaling Amerikana ng kanyang asawa. Ang bawat panauhin ay tila naging mga estatwa sa kani-kanilang kinatatayuan, saksing nakanganga sa pagguho ng isang huwad na imperyo. Ang mukha ni Vincent ay tila ba nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagitan ng takot at pagtatangkang magsinungaling pa. "Marina, makinig ka. Hindi ko ginusto ito. Isang aksidente lang ang lahat." Ang pabulong na sagot ni Vincent, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Tila ba isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. "Aksidente? Noong pinaplano ninyo ni Doña Dora ang pagkamatay ko para sa 5 milyong piso, aksidente rin ba yon?" Muling sigaw ni Marina, at sa pagkakataong ito, iniabot niya ang kanyang kamay sa laylayan ng kanyang bestido. Dahan-dahan niyang hinugot ang maliit na recorder na nakatago doon at itinaas ito sa harap ng lahat. Sa isang pindot, ang bawat sulok ng ballroom ay binalot ng mga boses na tila ba nanggagaling sa kabilang buhay. Ang pagtatapat ni Vincent tungkol sa lason, ang mga tuyot na tawa ni Doña Dora tungkol sa insurance at ang kanilang plano para sa gabing ito ay umalingaw-ngaw, tumatama sa mga pader na tila ba mga sampal ng katotohanan. Ang bawat salita ay kasing linaw ng kristal, bawat balak ay kasing pait ng lason na bawat gabi ay ibinibigay nila kay Marina. Napaupo si Doña Dora sa sahig. Ang kanyang mga itim na perlas ay tila ba naging mabibigat na tanikala sa kanyang leeg. Ang kanyang labi ay nanginginig habang pilit na humahawak sa kanyang rosaryo. Ngunit maging ang kanyang panalangin ay tila tinalikuran na siya ng langit. "Attorney Daniel, ang anak ko. Ang anak ko." Pagmamakaawa ni Marina nang makita si Daniel na mabilis na pumasok sa ballroom kasama ang ilang mga unipormadong pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at kaba. Ang bawat segundong lumilipas ay tila ba isang taon ng pagdurusa. "Nahanap na namin ang sasakyan, Marina," seryosong sabi ni Daniel. Ang kanyang tinig ay may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Lumapit siya kay Marina at hinawakan ang nanginginig nitong mga kamay. "Nasa gilid na ito ng bangin ng maabutan namin." Ang driver, hindi na niya nagawang iligtas ang sarili. Huminto ang pagtibok ng puso ni Marina. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila ba dahan-dahang naglaho. Tanging ang mukha ni Daniel ang kanyang nakikita sa gitna ng malabong paningin dahil sa mga luha. "Si Liza, nasaan ang anak ko, Daniel?" Hindi agad nakasagot si Daniel. Tumingin siya sa mga pulis na ngayon ay pinalilibutan na sina Vincent at Doña Dora upang pusasan ang mga ito. Ang ingay ng mga bakal na tumatama
sa isa't isa. Ang tunog ng pagpapatupad ng katarungan ay tila ba walang saysay para kay Marina, kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang anak. Buhay si Liza Marina. Ngunit ang bitin na sagot ni Daniel ay tila ba isang bagong lason na dahan-dahang nanunuot sa kanyang sistema. Nasa kritikal na kondisyon siya. Kailangan natin siyang puntahan sa ospital. Ngayon din, isang matinding panginginig ang bumalot kay Marina. Tumingin siya kay Vincent sa huling pagkakataon. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking naging ama ng kanyang anak, at ang lalaking ngayon ay kinamumuhian niya ng higit sa lahat. Ang katarungan ay narito na. Ang mga ebidensya ay sapat na upang mabulok sila sa kulungan. Ngunit ang tagumpay na ito ay tila ba isang mapait na regalo. Kung may mangyaring masama sa anak ko, Vincent, hindi ang kulungan ang dapat mong katakutan. Bulong ni Marina, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng labaha. Mabilis na tumakbo si Marina palabas ng ballroom, kasunod si Daniel. Sa labas, ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang tumama sa kanyang mukha. Tila ba ang langit ay sumasabay sa kanyang pagluha. Ang bawat patak ng tubig sa aspalto ay nagpapaalala sa kanya ng bilis ng takbo ng sasakyang nawalan ng preno. Magagawa ba ni Liza na malampasan ang bingit ng kamatayan? At sa huling pagtutuos ng katotohanan, magagawa ba ni Marina na patawarin ang sarili sa pagtitiwala sa isang halimaw? Ang amoy ng gamot at ang matapang na timpla ng kloro ay tila ba naging isang pader na humaharang sa bawat paghinga ni Marina sa loob ng mahaba at maputing pasilyo ng ospital. Ang kanyang pulang bestido, na dati ay simbolo ng kanyang pagdiriwang, ay tila ba naging isang malaking mantsa ng dugo sa gitna ng malinis at malamig na kapaligiran. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang plastik. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap habang pilit na pinipigilan ang panginginig na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang mga buto. Ang bawat yabag ng mga nurse at doktor sa makintab na sahig ay tila ba mga dagok sa kanyang dibdib. Bawat isa ay nagdadala ng takot na baka ang susunod na balitang lalabas sa likod ng pintuan ng intensive care unit ay ang katapusan ng kanyang mundo. Ang mahaba at matinis na tunog mula sa mga makina sa loob ng silid na maririnig hanggang sa labas ay tila ba isang walang katapusang awit ng panganib na nagbabantay sa bawat mahinang pintig ng puso ni Liza. Uminom ka muna ng tubig, Marina. Kailangan mong maging malakas para sa anak mo. Ang mahinahong tinig ni Daniel ay bumasag sa nakabibinging katahimikan. Inabot nito ang isang plastik na baso. Ang lamig ng tubig ay tumagos sa palad ni Marina, ngunit hindi nito nagawang palamigin ang apoy ng pagsisisi sa kanyang puso. Kasalanan ko ito, Daniel. Kung sana ay mas naging mabilis ako. Kung sana ay hindi ko na hinayaang lumapit pa si Vincent sa kanya. Bulong ni Marina, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ang katarungan ay parang isang lason din pala. Nakuha ko ang hustisya, nakuha ko ang pag-amin nila, pero ang kapalit ay ang buhay ng kaisa-isa kong kayamanan. Hinawakan ni Daniel ang balikat ni Marina. Isang haplos na nagbibigay ng lakas, na tila ba sinasabing hindi siya nag-iisa sa gitna ng dilim. Hindi mo kasalanan ang kasamaan ng ibang tao, Marina. Ang mahalaga ngayon ay lumalaban si Liza. Katulad mo, siya ay isang survivor. Samantala, sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa presinto, ang kapalaran ni na Vincent at Doña Dora ay tuluyan ng gumuho. Ang dating nagniningning na itim na perlas sa leeg ng matanda ay tila ba naging mga malalaking bato na nagpapabigat sa kanyang bawat paghinga. Nakaupo si Dora sa sahig. Ang kanyang mamahaling terno ay madumi na at punit-punit, habang ang kanyang mga kamay na dati ay puro rosaryo ang hawak, ay ngayon ay nakakapit sa malamig na rehas ng kulungan. Wala na ang mga kaibigan sa alta sosyedad, wala na ang karangyaan, at wala na ang kapangyarihang kanilang inabuso. Ang tanging naririnig ni Dora ay ang boses ni Vincent mula sa kabilang selda.
Napilit na isinisisi sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang kanilang sakim na pagmamahal sa salapi ay nauwi sa isang malungkot na pagkakakulong kung saan ang bawat pader ay nagpapaalala sa kanila ng bawat taong kanilang tinapakan. Bumalik ang atensyon ni Marina sa pasilyo nang dahan-dahang bumukas ang pintuan ng silid ni Liza. Lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. Tinatanggal ang kanyang suot na face mask habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hawak na clipboard. Ang bawat segundo ng paglalakad ng doktor patungo sa kanila ay tila ba isang habambuhay para kay Marina. "Mrs. Reyes, matatag ang inyong anak," simula ng doktor, at sa isang sandali, tila ba bumalik ang lahat ng hangin sa baga ni Marina. Nakalampas na siya sa kritikal na yugto. Ang operasyon ay naging matagumpay, bagaman kailangan pa natin ng mahabang panahon para sa kanyang ganap na paggaling. Maaari mo na siyang silipin, pero kailangan ng katahimikan. Halos matumba si Marina sa sobrang pasasalamat. Ang bawat hakbang niya patungo sa silid ni Liza ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng ulap. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang maliit na anak na nakahiga sa gitna ng puting kama. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan nito, ngunit ang mahinang pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib ay ang pinakamagandang tanawing nakita ni Marina sa buong buhay niya. Lumapit si Marina at dahan-dahang hinawakan ang maliit na daliri ni Liza. Sa gitna ng mahimbing na tulog ng bata, naramdaman ni Marina ang marahang pagpisil ng mga daliri nito sa kanyang palad. Isang maliit na galaw, ngunit sapat na upang iparamdam sa kanya na ang bagyo ay tapos na. "Mama ay narito na, anak. Hindi na tayo sasaktan ng sinuman," bulong ni Marina. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa puting kumot, tila ba mga basbas ng bagong buhay. Nang lumingon si Marina sa may pintuan, nakita niya si Daniel na nakatayo doon, nakangiti ng may kasamang malalim na paghanga. Ngunit ang kanilang katahimikan ay muling nabasag nang lumapit ang isang pulis kay Daniel at may ibinulong na balita tungkol kay Vincent na nagpabago sa timpla ng mukha ng abogado. "Marina, may kailangan kang malaman tungkol kay Vincent sa loob ng kulungan," seryosong sabi ni Daniel. Isang balita na tila ba huling twist ng tadhana na hindi inaasahan ng kahit na sino. Ano ang nangyari kay Vincent sa loob ng selda na ikinagulat maging ng mga awtoridad? At handa na ba si Marina na tuluyang isara ang kabanata ng kanyang nakaraan upang harapin ang isang bukas na wala ng anino ng takot? Ang balitang dinala ni Daniel sa gabing iyon ay tila huling pako sa kabaong ng isang madilim na nakaraan. Sa loob ng selda, ang kapalaluan ni Vincent ay tuluyan ng naglaho. Ayon sa mga gwardya, hindi matigil ang pag-usal ni Vincent ng mga pangalan ng mga babaeng nasa itim na notebook at ang pangalan ni Marina na paulit-ulit niyang tinatawag sa gitna ng kadiliman. Ang lalaking dati ay tila hari ng kanyang sariling mundo ay isa na ngayong anino na lamang, nakakulong sa rehas ng kanyang sariling konsensya. Samantala, si Doña Dora ay nanatiling tahimik at tulala. Ang kanyang yaman at dangal ay tuluyan ng binawi ng batas. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malamig na pader ng bilangguan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila ba mas maliwanag at may dalang bagong pag-asa para kay Marina. Sa isang maliit, ngunit maaliwalas na kalsada sa labas ng maingay na lungsod, isang bagong karatula ang nakasabit sa tapat ng isang bahay na may pinturang kasing puti ng ulap. "Marina's Needle, tahi ng pag-asa," ang nakasulat doon sa mga titik na kulay ginto. Sa loob, ang amoy ng bagong tabas na tela at ang sariwang bango ng mga bulaklak sa florera ay humahalo sa hangin. Ang ritmo ng makina ni Marina ay tila isang matatag na pintig ng puso, isang maayos at payapang tunog na hindi na nagdadala ng takot kundi ng katiyakan. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat tahi niya ngayon ay diretso, matibay, at puno ng kagalakan. "Mama, tignan mo po. Ang ganda ng ginawa kong bulaklak sa tela."
Ang masayang sigaw ni Liza. Ang bata ay masigla nang tumatakbo sa paligid. Ang kanyang pisngi ay muli nang naging kulay rosas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidong kulay asul na tinahi ni Marina. Isang damit na walang anumang lihim na recorder o takot. Tanging pagmamahal lamang. Lumapit si Marina at hinalikan ng noo ng kanyang anak. Napakahusay mo, anak. Balang araw, ikaw naman ang magtatahi ng mga pangarap ng ibang tao. Isang dahan-dahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanilang pagsasalo. Ang tunog ng kahoy na tinatamaan ng kamao ay tila ba isang pamilyar at nakapagpapataba ng pusong himig. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Attorney Daniel Alvarez. Hindi na siya nakasuot ng kanyang formal na Amerikana. Sa halip ay nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt na nagpapatingkad sa kanyang maamong muka. May hawak siyang isang maliit na kahon ng mga mamahaling sinulid na galing pa sa ibang bansa. Sabi ko naman sa'yo, attorney, hindi mo na kailangang magdala ng kung ano-ano tuwing bibisita ka. Nakangiting sabi ni Marina, habang ang kanyang pisngi ay bahagyang namumula. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kilig na hatid ng isang tapat na malasakit. Hindi ito kung ano-ano lang, Marina. Isang pasasalamat ito dahil tinuruan mo akong maniwala ulit na may katarungan at kagandahan pa sa mundo pagkatapos ng unos. Tugon ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Marina nang may malalim na paghanga at pag-ibig na dahan-dahang namumukadkad. Nagkatinginan ang dalawa at sa katahimikang namagitan sa kanila, naramdaman ni Marina ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang insurance policy. Ang bawat sugat ng nakaraan ay tila ba dahan-dahang naghihilom sa ilalim ng haplos ng isang bagong simula. Hindi man perpekto ang lahat, alam niyang ligtas na sila. Liza, halika na. Tulungan mo si Attorney Daniel na ayusin ang mga bagong sinulid, aya ni Marina, habang pinapanood niya ang kanyang anak at ang lalaking nagligtas sa kanila na nagtatawanan sa gitna ng kanyang maliit na patahian. Kinuha ni Marina ang kanyang karayom. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtatahi para sa iba. Tinatapos niya ang isang pulang bestido, hindi para sa isang anibersaryo ng pagtataksil, kundi para sa sarili niyang tagumpay. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila ba sumasagisag sa kanyang paglaya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Sa labas, ang mga ibon ay nag-aawitan sa itaas ng mga puno at ang hanging dumarating ay hindi na malamig at puno ng banta, kundi isang mainit na yakap ng kalayaan. Ang Marina Reyes na dating biktima ay wala na. Ang nasa harap ng makina ngayon ay isang babaeng nahanap ang kanyang sariling lakas sa bawat tahi ng kanyang tadhana. Ang dapit hapon ay muling nagpinta ng kulay kahel at lila sa malawak na kalangitan. Isang tanawing tila ba, isang obra maestrang tinahi ng kalikasan. Nakaupo si Marina sa kanyang paboritong silya sa beranda ng kanilang bagong tahanan habang ang banayad na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang piraso ng puting sutla, malinis at walang anumang mantsa. Tila ba ang kanyang sariling buhay na muling nagsimula sa isang blangkong pahina. Tiningnan ni Marina ang kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig, wala na ang lamig na dulot ng takot. Ang bawat kalyo sa kanyang mga daliri ay mga medalya ng kanyang paglalakbay. Mga marka ng isang babaeng hindi lamang nagtahi ng mga damit, kundi nagtahi ng sarili niyang kaligtasan. Sa loob ng 6 na buwan, natutunan niyang ang tunay na katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng silid ng hukuman o sa likod ng mga rehas na bakal kung nasaan sina Vincent at Doña Dora. Ang tunay na katarungan ay ang kakayahang gumising sa umaga nang walang mabigat na dagan sa dibdib at ang kakayahang tumingin sa salamin ng may pagmamahal sa sarili. Mama, tignan mo po ang buwan.
lumalabas na siya. Ang masayang tawag ni Liza habang tumatakbo patungo sa kanya, bitbit ang isang baso ng sariwang katas ng prutas. Ngumiti si Marina at kinuha ang baso. Sa bawat lagok niya ng inumin, hindi na siya nag-aalinlangan. Alam niyang ang bawat pagkaing inihahanda niya at ang bawat inuming ibinibigay sa kanya ay puno ng katapatan. Napagtanto niya na ang pinakamaitim na bahagi ng kanyang nakaraan ay hindi ang pagtataksil ni Vincent, kundi ang muntik na niyang paglimot sa sarili niyang halaga. Ngunit ngayon, sa bawat tahi ng kanyang karayom, muli niyang binuo ang isang Marina Reyes na mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. Lumapit si Daniel at tumabi sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila ba isang matibay na haligi na nagbibigay ng suporta nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Iniisip mo pa ba sila, Marina? Tanong ng abogado sa isang malumanay na tinig. Huminga ng malalim si Marina at tumingin sa malayo, kung saan ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho. Hindi na po sa paraang may galit, attorney. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatili sa isang lugar na hindi ako pinapahalagahan. Para kina Vincent, ipinapaubaya ko na sila sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Ang galit ay isang uri rin ng lason at ayaw ko nang muling malason ang aking puso. Nahanap na ni Marina ang kanyang kapayapaan. Ang Mongka Kwasupan Boy o ang regalo ng pagtataksil pala ay hindi ang sakit na idinulot nito, kundi ang pagkakataong mahanap ang kanyang tunay na lakas at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala at ang isang pamilya ay hindi sinusukat sa yaman o pangalan, kundi sa seguridad at katapatang ibinibigay nito sa bawat isa. Habang dahan-dahang lumalalim ang gabi, kinuha ni Marina ang kanyang karayom at muling nagsimulang manahi. Ang bawat tusok ay isang panalangin. Bawat hatak ng sinulid ay isang pangako. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat tahi ni Marina ay hindi na lamang para sa pananamit. Ito ay para sa isang kinabukasang malaya, payapa, at puno ng wagas na pag-asa. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay tapos na at ang kabanata ng kanyang tunay na kaligayahan ay kasalukuyan pa lamang isinusulat ng kanyang sariling mga kamay.